Sa Amerika, sumiklab ang isang iskandalong mas malaki pa kaysa sa mga file ni Epstein na, tulad ng sabi ko, ay hindi na ilathala. Ang koponan ni Trump ay inakusahan ng krimeng pandigma laban sa mga sibilyan. Eksaktong ganoon din kung saan inaakusahan ang mga Ruso kapag paulit-ulit nilang inaatake ang mga rescuer at mga mediko na dumating sa lugar ng unang pag-atake. Ayon sa ulat, di umano'y iniutos ni Ministro ng Depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth habang isinasagawa ang operasyon laban sa mga barko ng mga kartel ng droga na nagdadala ng droga mula Venezuela na magsagawa ng pangalawang missile strike sa mga taong nakaligtas matapos na ang barko ay tila napinsala na. Ibig sabihin, inaakusahan talaga ang administrasyon ni Trump na pinatay nila ang mga nakaligtas na tao noong hindi na dapat iyon gawin. Kapansin-pansin sa kwentong ito ang reaksyon ng White House. Doon, itinatanggi nila at sinisisi ang mga militar. Sabi nila, militar daw ang nagsimula ng sunod-sunod na atake, hindi kami. Sinabi pa nga ni Trump na ni Hegseth, wala silang alam tungkol dito. At lalo pang pinalalala nito ang iskandalo dahil seryoso ang mga paratang. Ito ay aktwal na krimen sa digmaan. Sige, himayin natin ang buong kwento na ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ibaba. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang mainit at napapanahon habang dumarating ang mga ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Ngayong Disyembre 2, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na ni kalihim ng digmaan Pete Hegseth ay walang alam sa pangalawang pag-atake sa umano'y barko ng droga sa karagatang Caribbean noong Setyembre. Patuloy na iginigiit ng administrasyon na hindi si Pete Hegseth ang nag-utos kundi ang admiral, ayon kay Trump. Oo, naglunsad sila ng atake, nasiyahan si Pete Hegseth sa atake, pero hindi niya alam ang tungkol sa pangalawang pag-atake kung saan may 2 napatay. Si Pete Hegseth ay nagdadahilan pa. Pasensya, mas malala talaga. Sinabi niya na pinanood niya ang unang atake sa barko ng live, pero bigla siyang lumipat sa susunod na pagpupulong at hindi niya alam na may pangalawang atake sa barko. Sinabi niyang hindi niya personal nakita ang mga nakaligtas, pero sinuportahan niya ang desisyon ni Admiral Frank Mitcha Bradley, commander ng United States Special Operations Command, na nag-utos umano ng pangalawang atake noong Lunes. Sinabi niya na hindi siya ang nag-utos, kundi si Admiral. Pero teka, tungkol saan ito? Sige, isa-isahin natin. Kamakailan lang, nagsimula ang Kongreso ng United States ng bipartisan na investigasyon tungkol sa insidente noong Setyembre 2 kung saan muling umatake ang United States Navy sa isang bangka sa karagatang Caribbean. Pinatay ang mga nakaligtas matapos ang unang pag-atake. Ayon kay Senador Tim Kaine, kung totoo ito, krimen ang ginawa ng mga militar. Ayon sa Washington Post, si Ministro ng Digmaan Pete Hegseth mismo ang nag-utos na patayin lahat ng nasa kahina-hinalang sasakyang dagat. Ipinapahayag na noong ika-2 ng Setyembre, inatake ng mga sundalong Amerikano ang isang bangka na nagdadala ng mga tao. Kalaunan, nakita ng mga sundalo na sira ang bangkang iyon. Ngunit pagkatapos ay napansin nilang may mga nakaligtas pa sa loob ng bangka. At doon di umano, nag-utos si Pete Hegseth na atakihin muli ang bangka para tapusin ang mga nakaligtas. Ayon kay Pangulong Trump, ayaw niya ng panibagong pag-atake sa mga nakaligtas. Ngunit patuloy niyang ipinagtatanggol si Pete Hegseth. Sa ngayon, tinatalakay sa Kongreso na opisyal nang pumatay ang mga sundalong Amerikano ng 83 katao sa pamamagitan ng walang kapantay na mga pag-atake sa mga barkong pinaniniwalaang nagdadala ng droga. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit ko binibigyang diin ang pinaniniwalaan. Ngayon, dumadami ang tanong kung gaano ito kaligal. Pagkatapos ng insidente, dumami pa ang mga tanong. Ayon sa ilang mga eksperto sa militar at batas, kung totoong may utos na pumatay ng mga taong nakakapit sa gilid ng nasirang barko, maaaring nagkasala ang mga Amerikano ng krimen sa digmaan o pagpatay. Tinitiyak ng Administrasyong Trump na 100% ng napatay ay tulak ng droga.
Pero kahit na totoo yon, na hindi pa naman napatutunayan, ang pagpatay sa mga nakaligtas ay isang krimen. Mula sa pananaw ng militar, ang dobleng atake ay maaaring mangahulugan ng pagsasagawa ng pangalawang atake pagkatapos ng unang pag-atake. Batay sa ulat ng Amerikanong media, inakusahan ang Rusya sa paggamit nito sa Ukraine para atakihin ang mga tagapagligtas at medikal na tauhan na rumesponde sa unang pag-atake. Sa sitwasyong ito, pasensya, napapantay bigla ang mga Amerikanong sundalo sa mga Ruso. Una, tinanggi ng White House ang ikalawang pag-atake sa barko pero kinumpirma rin kalaunan. At ngayon, ibinabato na nila lahat ng sisi sa mga sundalo. Ayon sa tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt, si Admiral Frank Bradley ng United States Special Operations Command ang nag-utos sa pag-atake. Parang sinasabi nilang sa kanya lang ang lahat ng tanong. Ano pa ang pwedeng itanong kina Trump at Peto Hegseth na siyang nagpasimula ng digmaang ito? Sabi nila utos daw galing kay Admiral, hindi kay Hegseth o Trump. Ganyan sila katalino. Sabi ni Leavitt, ang pag-atake noong Setyembre 2 ay depensa sa sarili at nangyari sa international waters. Ayon sa mga batas ng armadong labanan at ayon sa mga abogado ngayon, ang pagpatay sa mga taong nasa loob ng barko na dati nang inatake at hindi na makakilos o makapagdulot ng banta ay maaaring maituring na krimen ayon sa mga batas ng digmaan, internasyonal na batas at batas ng Estados Unidos. At dito ay magbibigay ako ng CP mula kay Daniel Maurer, isang retiradong punong piskal ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. CP, mga kriminal sa digmaan ba sila o hindi? Ang pagpatay sa kanila habang may sakunang pandagat, habang sila ay wala sa kakayahang lumaban, habang hindi sila kasali sa labanan, ay isang krimen sa digmaan. Ito ay simpleng extrahudisyal na pagbitay na itinuturing na pagpatay ayon sa pandaigdigang batas at sa ating lokal na batas. Walang anumang kapangyarihan para gawin ito. Pero sino ang mananagot? Paano kung mapatunayang ebidensya na ang pag-atake ay para patayin ang mga nakaligtas? Ibig sabihin nito na sina Hegseth o Bradley, sa madaling salita, ay pumayag o nag-utos ng pagpatay na yon. Ngayon, nag-aalangan ang mga abogado sa Amerika kung may magkakaroon ng kriminal na pananagutan. Narito ang paliwanag ko. Tulad ng nabanggit ko, ang pagbubunyag ng pangalawang pag-atake sa mga bangka ay nagtulak sa ilang Republikano na maghanap ng sagot mula sa administrasyon. Sa kapulungan ng mga kinatawan at sa Senado, nagsimula sila ng bipartisan na investigasyon. Kaya ang pinakamataas na maaaring mangyari ay mga pagbibitiw sa pwesto. Pero merong dalawang paraan ng pagbasa sa sitwasyon dito. Ano ang ibig sabihin nito? Ano? Kung si Admiral Bradley ay nagbalak na sirain ang natitirang bahagi ng barko sa pangalawang pag-atake, malamang nakumilos siya ayon sa batas ng pagsisimula ng digmaan. Pero kung sinadya niyang tapusin ang mga nakaligtas, iyon ay isang krimen sa digmaan. Kung layunin ang palubugin ang barko at hindi ito lumubog sa unang atake, may legal na dahilan para ulitin ang atake, para siguradong lulubog ang barkong iyon. Ang tanong ngayon ay, kung ano talaga ang gusto ni Bradley? Sasabihin ba niyang gusto niyang tapusin? Siyempre, hindi niya iyon sasabihin. Sa sitwasyong ito, may ilang kaalyado ni Trump na nagsasabing ang lahat ng investigasyong ito tungkol sa muling pag-atake sa barko ng droga ay puro paninira lang ng mga demokratiko. Patuloy na ipinagtatanggol ng maraming Republikano si Trump ngayon. Halimbawa, sinabi ni Senador Mark Wayne Malin na hindi niya talaga maintindihan kung ano ang pinakapunto ng kaso. CP, nagdududa ba tayo na ang mga drug dealer na ito ay totoong mga drug dealer? Akala ba natin nangingisda lang sila doon o paano? Nagdududa ba tayo na ito ay isang teroristang organisasyon na pumapatay ng libo-libong tao sa ating mga kalsada? Ano ba talaga ang pinagdududahan natin dito? Pero may isang detalye dito na nagpapabagsak sa mga ganitong argumento. Sa katunayan, ang administrasyon ni Trump ay hindi pa rin nagbigay ng anumang pampublikong dokumentadong ebidensya na ang mga barkong ito ay talagang nagdadala ng droga. At wala ni isa sa mga namatay ang naiharap sa korte. Kasama na ang mga tila pwedeng iligtas at dalhin sa hukuman, mga pwedeng imbestigahan, at iba pa at iba pa. May isang kawili-wiling pangyayari sa buong kwentong ito. Noong unang bahagi ng Oktubre, iniligtas ng mga sundalong Amerikano mula sa tubig ang ilang tao matapos ang pag-atake sa isang barko na di umano'y nagdadala ng droga. Pero sa halip na litisin ang mga taong ito, dalhin sila sa Amerika na nakaposas at iharap sa korte.
Hindi, basta na lang silang kinuha at ibinalik sa kanilang mga sariling bansa. Inaresto, dinala palabas, tapos na. At nangyari ito dahil hindi nasagot ng mga sundalong Amerikano ang tanong kung anong legal na kapangyarihan ang mayroon sila para panatilihin ang mga bihag na ito. Dahil hindi nila nakuha ang sagot, ibinalik sila sa kanilang bansa. Sa totoo lang, pwede namang iba-iba ang maging pananaw natin tungkol sa kwentong ito. Makatarungan ang laban kontra droga, pero tiyak na lalaki pa ang iskandalo. Kung gusto ni Trump na ipagpatuloy ang sagradong digmaan na ito, laban sa mga drug cartel nang walang kritisismo, dapat niyang pag-isipan ang mga legal na batayan ng kanyang mga kilos. Gaya ng nakikita kapag pananagutan na, sina Trump at Hex ay agad isinisisi kay Admiral Bradley at sa militar ang lahat ng kasalanan. Sa episode na ito, maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ang opinyon at conclusion sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyon lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Si Simon ang nag-ayos ng mga subtitle.